Binigyan din ng ilang mambabatas ang halaga ng transparency sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kaya sinusulong nilang buksan sa publiko ang hearings ng Independent Commission for Infrastructure. Ipinatawag ng komisyon ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na handa raw ibunyag lahat ng kanilang nalalaman. May unang balita si Joseph Morong. Naka-bulletproof vest si Pacifico Curly Discaya II nang dumating sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Naroon din ang asawa niyang si Sara Discaya. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties? Like Sila Price? 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI. Sa mga pagdinig ng Senado, inamin ng mag-asawang Discaya na nagbibigay sila ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kini-question ngayon. Tumanggi magbigay ng komento si Sara hanggang sa makaalis sila sa ICI. Good morning! Magre-return ka properties. Pero sabi ng abogado nila, handa nang isiwalat ng mag-asawa sa ICI ang lahat ng kanilang nalalaman. Ibinigay rin nila sa ICI ang ledger ng umano'y mga ibinayad sa dalawang individual na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkanong porsyento, ganun yun eh. So kaya nga tell all na kami, wala nang atrasan to. Sabi ng spouse ni Discaya, enough is enough. Ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Kaugnay naman sa pagsusoli ng mga ari-arian, sabi ng abogado ng mga Discaya, wala ho kami isusolim muna kasi na-freeze nga yung account eh. So hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So lahat ba yun? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLA. Real properties? Wala pa kaming wala pa kaming idea diyan. pinababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person at sa Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ng komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang buksan sa publiko ang proseso. Sa isang Facebook post, hinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Ang Malacanang naman hindi raw makikialam kung mananatiling pribado o isa sa publiko ng ICI ang kanilang mga pagdinig. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, binigyan din niya na dapat matapos na ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.